Blessed morning po sa aming mga kapatid dito sa England, dito naman po sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay aming inaanyayahan na kami ay samahan sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. This week po ay tayo ay last week of the month, so Bible sharing po ang ating ngayong araw na ito. Let me call Sister Shirley po for opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit. Patuloy kami pong maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga pagmamahal, sa iyong awa at sa iyong mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo na ulo hanggang talampakan, Panginoon. Na upang kami, Panginoon, ay nararapat makinig ng iyong magandang balita, Panginoon, at makatanggap ng iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, sa tanghaling ito, sa araw na ito, Panginoon, kami po'y tinataas ko po sa inyong lahat ang mga kapatirang naririto, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon, ay pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng iyong patnubay at gabay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga araw na nagdaan, Panginoon. Panginoon, basbasan mo po ang bumubuo ng gawain ito na Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, ang lahat ng naririto, Panginoon, nagbibigay ng kanilang mga magandang balita sa nalalaman nila, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows
the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po magsisimula na po tayo sa ating Bible sharing. Magsisimula po tayo kay Sister LB. Good morning mga kapatid. Ang isi-share ko sa inyo ay kinuha ko dito sa Isaiah 41:10 to 13. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagligtas sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalapastangan sa iyo ay tiyak na mapapahamak. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway ay hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabi ng huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Amen. Yun ang napili ko mga kapatid kasi nararamdaman ko talaga simula't simula na natutuhan kong magbasa ng Bible, nalalaman ko ang mga katotohanan ang katotohanan na mga utos ng Panginoon at kagustuhan ng Panginoon. Tinalikuran ko yung mga dating paniniwala, mga dating ginagawa na wala namang kabuluhan. Kahit na mga kaibigan ko nga halos tinalikuran ko na yung mga kasayahan kasi noon hindi naman kahit si Sister Shirley, alam ni Sister Shirley lang yan na tuwing weekend kung saan ako napupunta. Yung sa buhay ko ngayon na nararanasan ko kasi kung sino-sinong mga nagiging kaibigan ko noon at na ano ko talaga na kung marami kang kaibigan, hindi mo maanuhan na kung ano ang ginagawa ng iyong mga kaibigan ay mahahawa ka. Halimbawa yung mga kaibigan mo ay nagsusugal, mahahawa ka talaga sa pagsusugal kasi hindi naman sa nagtutungit din ako noon. Pero mula nung laman ko nga na bawal ang mga ganyan, minsanan kong tinalikuran, minsanan kong tinanggal, pati yung pagbibili-bili ng ticket ng loto, minsanan ko nang tinanggal dahil nandito na ako sa katotohanan, nakita ko na kung ano ang totoo talaga. Pati nga yung mga pagsama-sama sa mga event-event na mga inom-inom, mga sayaw-sayaw, wala na rin sa akin lahat yun. Kaya pati mga ngayon kasi alam ko na nasa akin ang Panginoon at yun naman ang kagustuhan ng Panginoon nga talaga sundin mo ang kanyang kautusan at magpasakop tayo. Kaya kahit ano ang problema nang dumating sa buhay ko ngayon, hindi ako nag-aalala, hindi ako nangangamba, hindi ako natatakot. At kahit na wala akong maraming kaibigan, hindi rin ako natatakot kasi hindi na naman kailangan ang maraming kaibigan. Mayroong kaunting kaibigan katulad sa atin ngayon kahit nandito lang tayo sa Zoom nagkikita-kita, minsan lang tayo nagkikita-kita sa personal, enough na pala ang ganito. Hindi kailangan na marami kang kaibigan, hindi mo pwedeng ipagmamalaki. Ang dami kong kaibigan, ang dami kong kakilala kasi kung minsan ang mga kaibigan nagpapahamak pala sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, malaking pasasalamat ko dahil natutuhan kong sumamba, natutuhan kong magpasakop sa Panginoon at natutunan ko ding magbasa ng Bible. Marami akong nababasa na mga bawal, pati yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ako natatakot, pati yung pagtanggal ko sa mga rebulto doon sa bahay namin, hindi ako natatakot dahil alam ko yun ay totoo. Yun ang ko mga kapatid. Kaya pati ngayon, pati nga yung sabi ko nga na pati mga problema ko, hindi na ako natatakot dahil nandyan ang Panginoon na lagi kong kasama. Saan man ako magpunta, kasama ko ang Panginoon sa lahat ng oras.
Basta lagi lang tayong tumatawag sa Kanya at magiging tapat ang pananampalataya natin sa Kanya. Sasamahan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kahit anumang problema natin, anumang mga pangyayari, sasamahan tayo ng Panginoon. Yun ang nararamdaman ko din, na pinupuspos ako palagi ng banal na espiritu, pagtapat ang paniniwala at magpasakop tayo at magsisi sa mga kasalanan. Maraming salamat mga kapatid. Yun lang ang mai-share ko mga kapatid. Maraming salamat. Amen. Tingnan ko nga si Salamat po, Sister LB. Ngayon naman po ay ating tawagin si, marinig natin to kay Sister Joy. Natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay 2 Corinto 4, chapter 4, verse 16. Kaya nga hindi kami pinahinaan ng loob kahit na ang aming panglabas na pagkatao ay humihina. Ang aming panloob na pagkatao naman ay patuloy na binabago at pinalalakas araw-araw. Sa verse po na to, para po sa akin yung pananaw ko sa pagkakaintindi ko po dito is yung hope po natin, yung faith natin kay God na hindi mawawala. Ang marami pong pagsubok na natatapos, nasusolusyonan, may papalit na naman. Tapos, pero makikita po natin yung sarili natin still standing. Sa totoo lang po minsan, ang weakness natin is yung laging malapit sa atin, family, anak, ganun po, partner. Pero still, si Lord po lagi nandyan. Ang best example na nakikita ko po is yung para tayong puno na kahit yung mga leaves nawawala. Pero pag yung roots, kumbaga yung roots still kumakapit, meron buhay yung ugat kahit papatay na yung outside. Maaano po natin na still, parang yung faith natin kay God, na kahit na yung panlabas natin, makikita natin stress yung natin, stress yung katawan, sa itsura. Pero kung yung faith natin, yung kalooban natin kay is matindi ang faith natin kay God, still may pag-asa. Lagi pong may hope. Yun lang po ang masasabi ko. And ayun po, araw-araw, laging ako sa puso ko, laging sigat, laging kahit na minsan po talagang na weak tayo, na iiyak. Kasi yun po lagi yung ating outlet. Umiyak para mawala yung sakit. Pero still po, yung chance at saka yung ugat na pinangahawakan, yung ugat natin inside is hindi, as long as matibay siya at matindi ang kapit kay God, may pag-asa po. Yun lang po. Salamat, Joy. Ngayon naman po ay tawagin natin si Isaiah para mag-share ng word of God. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon is 1 John 2:15-17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world.
And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the, the will of God abideth forever. Sinasabi po dito na huwag po nating mahalin ang makamundong gawain. Kasi itong mundo po na ating nagagalawan ngayon ay makasalanang mundo. Wala pong kwan dito, wala pong with dito. Ang mundo po natin na ito ay makasalanan. Kaya sinasabi po dito na huwag nating mahalin ang mga makamundong bagay o itong mundo. Kasi ito po ay makasalanan. Kaya kailangan po nating i-separate ang ating sarili sa worldly things, worldliness ng mundong ito. Sinasabi po sa first Corinthians. First Corinthians. Hindi. First Corinthians 3:14. Ay, first, hindi. Second Corinthians 6:14 po pala. Ayan. Sabi po dito, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So, sabi po dito na wag po nating ihalo ang ating mga sarili sa mga makamundong gawain. Kailangan po nating i-separate ang ating sarili. Gawin po natin ang will ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon na gawin natin, mag-serve po tayo sa Kanya. Wag po tayong gumawa ng hindi niya po gusto. Yun lamang po. Thank you, Isaiah. Ngayon naman po ay ang aking brother husband. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi dyan po sa Pilipinas. Ang akin po ibabahagi ay mula sa aklat ng Mateo sa chapter 8 from verse 1 and the following. Ito po sinasabi. At nang siya'y bumaba mula sa bundok ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito lumapit sa kanya ang isang ketongin at siya'y sinamba at nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka at pagdakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moses na bilang patotoo sa kanila. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaong ka at siya'y yumayaon. At sa isa halika at siya'y lumapit at sa aking alipin gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa kasilangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit, datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at panggagalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa kanyang pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari at gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon.
Dito po sa aklat na aking binasa, po'y nangangahulugan lamang na sa pamamagitan po ng pananampalataya, kung malaki po ang ating pananampalataya sa Panginoon, ano man po yung ating hilingin sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, ay ito po'y pagkakaloob sa atin. Siguro po ay lalong-lalo na po doon sa ating kalusugan, kung tayo po yung minararamdaman, kung minsan yung tayo bilang tao, mas pinapriority nating hingiin. At yan po ay nangyari ah, sa aking buhay na laging ang hinihiling ko po ay material na bagay. Ngunit doon po sa mga material na bagay na ipinagkaloob niya sa akin, ay parang hindi po ako nakokontento. Wala po akong kakontentuhan. Kaya dumating po yung panahon na talagang sabi ko nga po sa akin sarili na kami po ay pinagdadaanan ng kung ano ng mga problema sa kalusugan, sa pinansyal, sa lahat, sa pamilya. Lahat ng problema po ng isang tao ay dinanas na po namin. At iyan po isang patutuo ko sa inyo na kung tayo po ay magkakaroon ng, kung mabubuuan po tayo ng isang kahit katiting na pananampalataya, ay ano man po ang ating hilingin sa ating Panginoong Diyos, ay ito po ay although nagtatagal ay ipagkakaloob niyo sa akin. Kaya tama po yung doon po sa aklat ng Mateo rin po, doon sa Mateo 17, dito po sinasabi, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakaunti ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Ito po, ganito po dapat na magkaroon, kung kahit po kadating na pananampalataya tayo magkakaroon, na tayo po talagang naniniwala na ating kinikilala ang Panginoon, na tayo talagang sa Kanya lang sasampalataya, ay hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo, ika nga ay may mga pagsubok man tayo sa buhay, yan po ay parte ng buhay natin, hindi po mawawala sa atin ang mga pagsubok na yan. At yan po ay aming dinadanas hanggang sa ngayon. Ngunit hindi na po namin masyadong siniseryoso yung mga problema sapagkat alam namin na nandiyan po ang ating Panginoon sa Kristo na umaalalay sa atin. Kaya dito po sa akin binasa kanina sa aklat ng Mateo, ito po isang halimbawa lang ng mga taong ika nga po ay sila'y sumampalataya sa Panginoon kaya sila ay gumaling. Yun nga pong centurion, hindi po kanyang sarili ang kanyang inilapit, ngunit ang kanya pong katiwala na nasa may masamang karamdaman, na ito po ay sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, na siya'y naniniwala na ang Panginoong Kristo ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa kanya pong binanggit dito na hindi na kinakailangan ng Panginoong Kristo na pumasok pa sa kanyang bahay, ngunit sabihin lamang niya na ito'y gagaling, ay ito'y gagaling. Ito'y isa lang pong patunay sa atin na talagang may Diyos na kumikilos sa ating buhay, na tayong mga naririto na kanyang mga tinawag ay magpatuloy lamang po tayo, at wag po tayong magdalawang isip. Wag po tayong ika nga po ay wag tayong mag-aalala, wag tayong huwag tayong hindi po dapat tayo magkaroon ng agam-agam na tama ba itong ating pagsambang ginagawa, at yan po ay mararanasan din ninyo ang yun, ang mga doon po sa mga hindi pa nakakaranas na nakikinig dito sa gawain ito, na yan nga rin po yung nagiging challenge ko sa aking mga kapatid na nawawalan na ng pag-asa sa buhay,
dahil sa kanilang mga dinadanas. Ngunit ako nga naman po yung nagpapasalamat at yung pong ating mga panalangin para sa kanila na hindi sila ay maging malusog, huwag sila magkasakit. Ayun po yung dinidinig ng Panginoon at yun nga po naipaliwanag ko nga po sa kanila na at least kahit tayo ganito ang buhay, hindi tayo nagkakaroon ng masamang karamdaman, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon kasi sapagkat pag tayo po ay sa akin pong karanasan din, kung magre-rely po tayo sa material na bagay, ay walang mangyayari po sa ating buhay. Sapagkat tayo po ay nakasandal sa material, lalo-lalo na sa pera. Although kailangan natin pera. Yung pera po kasi, pagtatrabahuhan natin yan. Kasi kung hindi po tayo magtatrabaho rito sa daigdig na ito, hindi po tayo mabubuhay. Hindi po magiging magandang ating buhay. Ngunit yun po, hindi naman po ibibigay sa atin ng Panginoon yun ng basta lang magkakaroon yung ating bulsa o ang ating account ng pera, dapat pagtatrabahuhan po natin. Sapagkat yan pong pera unang-una, yan po ay ika nga po yan yan po hindi maganda yan pera. Pero kailangan natin yan kung sa maganda natin kukuhanin at kung sa maganda natin gagamitin ay maganda po yung magiging resulta kung tayo po ay ika nga po, wala man tayong ipon. Kagaya ko po, wala po kaming ipong mag-asawa, ngunit nakakasurvive po kami. Lahat ng pinansyal namin ay natapos na. Wala na po kaming iniisip sa ngayon. Kaya ganito na lamang po, talagang patuloy na lamang po ang ginagawa namin sa paglilingkod. Sapagkat kung kami po ibibitaw ay wala na po mangyayari sa aming buhay. At yun lamang po mga kapatid at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all. Ngayon po naman ay si Sister Shirley. Papuri, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat sa mga sandaling ito at tayo binigyan ng pagkakataong makapagbahagi sa gawain ito na kung ano ang ating nalalaman at natututuhan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang aking pong nakuhang i-share ko po ito na ayon sa aking takbo ng aking buhay. Ito po ay nanggaling sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob. Malapit lang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang bagay na karapat-dapat at kapuri-puri sa bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. At kung magkagayon, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Sa tunay na buhay ko po, ang aking pasimula sa gawaing nakamtan ko ang lahat ng natututuhan, ang lahat ng bagay sa katotohanan, sa mga material at tunay na buhay. Ito po ay aking nakamtan dahil alam kong noong araw ay wala akong nalalaman na kung ano ang darating sa ating buhay. Sa pamamagitan ng gawain ito ay ipinadama sa akin ng ating Panginoon kung ano ang darating sa ating buhay. Naging mabalisa ako sa lahat ng takbo ng aking buhay ng mga nakaraan. Sa halip, sa ngayon, natututuhan ko ang tunay na mga bagay na dapat gawin habang tayo nabubuhay. Sa aking mga pangangailangan,
sa aking buhay. Ito po ay aking nakamtan sa aking buhay. Ang aking buhay ay halos, sinabi nga ng nanay ko, Diyos na ang bahala sa iyo dahil sila'y malayo sa piling ko. Dahil sa pamamagitan ng aking paniniwala at paninindigan kay Kristo, ako'y taimtim, nananalangin, nakipag-isa, nagpasakop sa kanyang mga sa kanyang kabutihan para sa akin. Ako po'y nagkaroon ako ng kapayapaan at natutong tumanggap ng kasawian sa primero, pero nung mga bandang huli, ang aking katwiran ay bahala ng Diyos dahil alam niya kung ano ang aking nasa puso, kung ano ang aking nasa isip. Ang kapayapaan ay siyang aking natanggap. Ang aking pag-iisip, ang aking puso ay nagkaroon ng kapayapaan dahil sa ating mahal na Panginoon. At kaya hanggang sa ngayon, hindi naman sa pag-aano, kaming sa aking pagtandang ito, oo nga, humihina ang aking katawan dahil nakakaranas ako ng physical na aksidente tulad ng isang linggo. Nadapa ako na hindi ko alam. Ang aking paglakad ay hindi mo pala alam na hindi mo na maitaas ang iyong mga paa. Kaya ako'y natisod sa ugat ng punong kahoy na umusli sa umusli sa semento. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako'y nagkaroon ng aksidente. Pero sa awa ng Diyos, ang aking katawan lamang ang na-damage. Pero nung habang ako'y nakaupo, may taong tumulong sa akin. Sabi niya ganun, hindi kita iiwan hanggat hindi ka nakakatayo. Dahil lang nasa isip ko, Lord, help me na kung ano ang aking kailangan at ang aking paglalakad na ito'y muli mong ibalik ang aking lakas. Kaya hanggang noong mga oras na iyon, nakapaglakad ako, naggawa ko kung ano ang aking pangangailangan. Kaya sa panalangin, sa short message sa ating ibinibigay, sa ating kahilingan, ito po ay pinariringgan ng ating Panginoon. Dahil bago ako lumabas ng bahay, ang aking panalangin sa Panginoon ay ang dalawang salita lamang, help me Jesus. Kaya yun ang aking pinaninindigan. Kung ang iyong mga ginagawa ay tunay at walang pagkakamali, ay tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon dahil ang ating layunin ay tayo magkaroon ng magandang pakikita sa ating mga mahal sa buhay. At sa lahat ng ating mga ginagawa ay ang Diyos nakakakita sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga naririto at naway makaakay pa kami ng mga kaluluwang nalalayo sa gawain ito at gustong matuto ng gawain ito ay hinihikayat ko kayo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Salamat po mga kapatid. Ngayon po ay atin pong pakikinggan si Brother Albert sa kanyang mga paliwanag dito sa ating mga isinyer na Word of God. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang
hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK at sa sino mang maaaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito ay naway ang pagpapala ng Diyos at siya maghari sa bawat isa sa atin. Alam nyo mga kapatid, maganda yung ating Bible sharing ngayon kasi sa ganitong paraan, nabubuksan natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Elby sa kanyang bahagi ng Biblia na kanyang binasa kanina sa aklat ng Isaiah chapter 10 and the following, ang sabi niya ay basahin ko nga, Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verses 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with the righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Maganda po yung kanyang binasang ito. Ito po ay mula sa aklat na Isaiah chapter 10, chapter 41 verses 10 to 14. Ayan, to 14. Pero kanino po ba ito sinasabi ng Diyos? Kasi ang Diyos po kasi pag nagsalita ay ayon sa kapanahunan at mayroon siyang pinatutungkulan kung kanino niya sinasabi yung mga katagang yon. Kung itataas po natin sa 8, ito po sinasabi. Kung sa atin sisimulan sa 8, doon po pinapatungkol ang mga salitang ito sa Isaiah. Ang sabi po rito ay ganito, But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, your descendant of Abraham, my friend, I took you from the end of the earth, from its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So, pinatutungkol niya ito sa angkan ni Jacob, sa Israel, sa angkan ng Israel. Kaya ang sabi niya rito sa verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kasi yung Israel is the chosen nation of God. Kaya ang Israel ay talagang natatanging bansa na pinili ng Diyos. At kung ano yung pananalig na ating natutunan sa Panginoon, kasi yung bansang Israel sa ating kapanahunan ngayon ay yan kasing Israel na ating yung Israel sa ating kapanahunan ngayon, merong hula sa Biblia na inalis ang paghahari ng Diyos sa Israel. Kung babasahin po natin sa aklat ng Mateo 21:43, yung pong paghahari ng Diyos sa bansang Israel, inalis ng Diyos sa Israel. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo ay ganito sa Matthew 21 verse 43. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. So, yung Israel po, inalis yung paghahari ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos. At ito'y ibibigay doon sa mga bansa
na siyang magbubunga ng mabuti at tayo po ang nakabahagi roon. Yung paghahari ng Diyos, tayo napabilang doon, although hindi tayo bahagi ng Israel. Tayo po ay mga Gentiles nation. Gayunman, tayong sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, nakakabahagi sa pangako ng Diyos na ibinigay sa Israel. Kumbaga man tayo'y hentil. Pero dito po meron sinabi rito na inalis ng Diyos ang paghahari, ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Bakit po? Ay kasi hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila tinanggap. Mas mabuti pa yung kagaya natin na tayo tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman, yung pangako ng Diyos sa bansang Israel, sa Isaiah chapter 41 verses 10 hanggang 14 na binasa ni Sister Shirley, tayo'y nakakabahagi. Although yung paghahari ng Diyos nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay inalis sa bansang Israel. Yan po kasi bago bumalik ang ating Panginoon Jesucristo ay itinanong ng kanyang mga alagad kung kailan ibabalik ang paghahari ng Diyos sa Israel. Ito po sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po rito ay ganito. Ang sabi po rito, ang sabi rito sa Acts chapter 1 verse 6, ang sabi po rito, nung nagkakatipo na, muling nabuhay na yung ating Panginoon Jesucristo, kasama na niya yung mga alagad, wala na si Judas, kaya 11 na lang yun. Ang sabi ng mga alagad sa kanya, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Ngayon, ang sabi, sumagot si Jesus, He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So, yung pong isinagot ng ating Panginoon Jesucristo, ang tanong, isasauli na ba uli ang pag-aari ng Diyos sa Israel? Ang sabi niya, hindi sa inyo ang karapatan na malaman ang panahon na itinakda ng aking Ama. So, ang Diyos pala ang, although kahit alam ng ating Panginoon Jesucristo, bilang pagkilala sa Ama, ay ibinibigay niya ang buong kapangyarihan sa Ama na siyang magtakda ng mga panahon. Kahit nga ang panahon ng ating kamatayan, ang Ama ang nagtatakda. Yung ating kamatayang pisikal, yun ang aking sinasabi. Yung pisikal nating katawan. Kasi dito sa itinakda kasi ng Diyos yung kamatayan ng bawat isa sa dito sa aklat ng ano ba yung ano nga bang aklat yun? Itinakda ng Diyos ng tao'y mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom.
Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko na ma-recall kung saan ko nabasa yun. So my dear brothers and sisters, yung ating physical na katawan, kahit nga yung physical nating katawan mayroong takda, yun ang ipinakikita ng Diyos na mayroon siyang itinakda para doon sa kamatayan yun. Pero doon sa second death na sinasabi, kasi dalawang klase ang kamatayan. Isang kamatayang pisikal na itinatakda ng Diyos at isang kamatayang spiritual na kagaya ng sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 12. Ang sabi rito, "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open. Another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the book. The sea gave up the dead, and that were in it, and that Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. The death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death." So meron palang dalawang kamatayan, isang physical na kamatayan, physical na kamatayan. Isang kamatayan na physical at isang kamatayan naman na spiritual. Ano ibig sabihin nito? Yung physical na kamatayan, ang Diyos ang nagtatakda noon. Pero ang second death na sinasabi sa Apokalipsis, yun po ay tayo ang gumagawa ng ating kamatayan. Ano ang ibig kong sabihin? Itinakda ng Diyos na mamatay ang ating physical na katawan. Titigil na tayo sa paggawa. Hindi na rin tayo makakagawa ng mabuti. Hindi na rin tayo makakagawa ng masama. Dahil tayo ipatay na nga. Pero, yung ating pinaggagawa nung tayo inabubuhay pa, bago tayo namatay physically, yun naman ang magiging batayan nung ikalawang kamatayan. Paano ba natin ginugulang ating buhay noong tayo'y naririto pa sa lupa? Ito ba ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o ito ay sa pagsuway sa kalooban ng Diyos? Kung ito ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo papasok sa ikalawang kamatayan. Kung ito na may ginugol natin sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, paggawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos, ay siguradong doon tayo pupunta sa impyerno. Yun ang tinatawag na second death, yung impyerno. At yung impyernong yun ang ating pinagsisikapan na wag nating marating. Ang ating pinagsisikapan, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo ay hindi na dumaan sa ikalawang kamatayan, kundi tayo makapiling ng Diyos sa kabila. At kaya tayo nagpapakahirap ng ganito na every Sunday, kahit masama ang pakiramdam ko, ako'y gumagawa ng ganito mga bagay upang hindi kayo makaranas ng second death. Yung first death, yun ay kamatayan. Ang second death, paghatol na yon. Kagaya ng sinasabi roon sa Acts chapter 17, verse 31, na may itinakda rin doon. O itinakda ng Diyos. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. So, merong itinakda ng Judgment Day at doon na nga papasok yung second death kung tayo ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon
ang ating mga pinagagawa ay yung mga bagay na hinapupuutan ng Diyos. Isa na nga riyan yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Isa na rin dyan yung pakikiapid. Isa na rin dyan yung pagnanakaw. Yung mga pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa ay yan po ihahatulan at doon tayo nagiging qualify sa second death. Kaya habang may buhay pa, siguro itong mga nagnakaw doon sa mga flood control project, panahon na para magsisi kayo, para hindi kayo ma-qualify sa second death. Kasi sigurado po na kayo qualified doon. Kasi maraming mga taong napahamak dahil sa inyong, hindi lamang sa inyong pagnanakaw, kung hindi dahil din sa maraming mga mahihirap na tao ang nasawi o namatay dahil sa malalaking baha na naranasan ng ating bansa. At lahat pong iyan ay sisingilin sa kamay ng mga taong nagsamantala doon sa pera ng bayan na dapat sana'y magamit para sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. So, yan po ay recorded at maaaring maging daan upang mapapunta sa ikalawang kamatayan na impyerno. Pero habang may buhay, may pag-asa. Kung magsisisi ang bawat tao at manunumbalik sa kanilang katinuan at pagkatakot sa Diyos, ay may pag-asa na magkaroon pa ng tsansa na sila'y maligtas sa parusa ng Panginoon. Hindi naman sa ating hinahatulan sila, kundi yun po ay batay sa ayon sa ating binabasa sa banal na kasulatan. Merong second death at ang second death na yon tayo po ang gumawa noon. Kaya dapat tayo'y maging maingat sa ating paggawa. Ang ating gawain ay yung mga bagay na sa ikabubuti. Basahin na nga natin dito sa Efeso chapter 4 verse, simulan natin sa 20 yata yun. O sa 17. Sabi po rito sa Efeso chapter 4 verse 17. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. Itong isinishare ni Sister LB na kanyang mga tinalikuran, sabi niya, that you must no longer live as the Gentiles do. Yung mga taong walang Diyos. In the futility of their thinking, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance. Kasi wala silang alam sa Biblia nung ginagawa nila ito. Because of the ignorance that is in them due to the hardening of their heart. And having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Yan naman ang dating buhay natin eh. That however is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Kaya yun ang tinalikuran ni Sister LB. Kaya kahit matalik daw niyang kaibigan, ay kanyang napalayo siya dahil sa pagsunod. Ayan, no? You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Yung dati niyang pagkatao, ganun siya. Mahilig sa kasayahan, mahilig sa mga party-party siguro, which is being corrupted by its deceitful desire, to be made new in the attitude of your mind. So kailangan magkaroon tayo ng desisyon sa ating sarili, sa ating isip,
na iwan, talikuran, kung ano yung hindi karapat-dapat sa Diyos. And to put on the new self, dapat ibihis natin ang bagong pagkatao, created to be like God in true righteousness and holiness. Ay paano naman tayo makakatulad ng Diyos sa righteousness and holiness? Ay di yung righteousness ng Diyos ang ating susundin. Yung holiness ng Diyos na kanyang mga kautusan that makes you holy, yun ang susundin natin. At yan po lahat ay nakasulat sa Biblia. Kung magbabasa ng Biblia, sabi nga niya, noong siya magbasa ng Biblia, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kaya natutupad ito. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ayan. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Ay ano ba yung body? Yun po yung church of God. Yan ang body ng ating Panginoon Jesucristo. So, my dear brothers and sisters, pinakikita rito sa mga binasa ko, mula sa kadiliman, tayo ay inilipat sa kaliwanagan. Kaya dati tayo nasa dilim, ay inilipat tayo sa kaliwanagan. Kaya sabi rito sa Ephesians chapter 5 verse 7, therefore do not be partners with them, for you were once darkness, but you are light in the Lord. Live as children of light. Ay ano ba yung liwanag? For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Ang ating hanapin ko ano makakapagpalugod sa Panginoon. And have nothing to do with the fruitless deed of darkness, but rather expose them. Ay ano ba yung darkness na binabanggit dito? Basahin natin sa Roma chapter 13 verse 12. Verse 12. The night is nearly over and the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Paano natin ibibigay si Kristo? Ay di ko anong pinagagawa ni Kristo, iyon ang ating gagawain. And do not think about how to gratify the desire of the flesh. Huwag nating isaksak sa ating isipan yung makakapagpaligaya sa ating laman na mga immorality, yung mga kahalayan. Yan kasi ang gusto ng laman. Kaya nga ang bilin niya, rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Dito sa mga binasa kong ito, itinuturo na sa atin ang Diyos kung paano natin mula sa kadiliman, tayo lilipat sa kaliwanagan, paano ka makakalipat sa pamamagitan ng righteousness, yung mga katuruan, yung mga aral ng Panginoon. At yan din ang sinasabi ritong clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Ang ibihis natin ay ang ating Panginoon Jesucristo. Paano natin ibibihis? Yung mga aral niya, ang maputing damit na dapat nating ibihis, yung kanyang mga kautusan. At huwag nating bigyang daan sa ating sarili ang kahalayan, yung mga bagay na makamundo. Lagi iniisip yumaman, lagi iniisip pera, lagi iniisip kahalayan, pakikiapid, pagnanakaw, karumihan. Laging binabasa ni Brother Randy yun sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Yung mga kahinaan ng laman. So my dear brothers and sisters, medyo napalayo na naman ako. Ay yun ang ibinahagi ni Sister LB.
na simula ng kanyang makapakinig siya ng salita ng Diyos, malaking pagbabago. Kaya natutupad sa kanya, sinabi ng Panginoon doon, ang sinabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 5:17. Ayan, sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So tayo po ay nagiging bago. Simula nang makarinig ng salita ng Diyos. May kaugnayan din yun sa sinabi ni Sister Joy na kahit na punong-puno ng stress ang buhay, naiyak siya para magkaroon ng outlet yung kanyang sama ng loob, yung kanyang hinanakit o yung mga bagay na nasa kalooban. Kasi pagka nagsikip sa loob ng katawan natin at hindi nakalabas, maaaring maging resulta niyan ay heart attack o mga sakit ang nagiging resulta niyan. So kailangang mailabas natin yan at sabi nga niya ay tawag dito na ilalabas niya yun sa pamamagitan ng pag-iyak. Siguro kahit nag-iisa, iniiyak na lang niya para maihinga yung kanyang sama ng loob. Pero sabi niya, naroon ang katatagan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dumarating kasi sa buhay natin yung kuminsay tayo nang hihina. Mahina tayo. Nang hihina tayo. Pero sa kalooban naman natin, kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, pinalalakas naman tayo ng Panginoon. Kasi yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, nagpapatatag yan sa ating pananampalataya sa Diyos. Basahin natin doon sa Aklat ng Santiago, chapter 1. Ang sabi rito ay ganito sa verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So kapag ka pala dumaraan ka sa mga pagsubok, i-consider daw na ito ay kagalakan. Bakit? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Nagpapatatag kasi yun. Ang isang taong maraming karanasan sa buhay, na mga mabibigat, na sumasandig lagi sa pananampalataya sa Diyos, lalong tumatatag ang kanyang pananampalataya. Kumbaga sa pag-aaral, ang mga testing na ito o trial na dumarating sa buhay, yan ay mga examen na para tumaas ang antas pa ng iyong pananampalataya kapag naipasa mo yung mga testing. Kagaya rin ng pag-aaral, pag nakapasa ka sa mga test, ay ikaw ay promoted. Kung ikay grade 1, magiging grade 2 ka. Ito ang sinasabi, pagka dumaraan sa pagsubok, i-consider daw na ito ay kagalakan. Pure joy. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Pagtitiis, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yung pala'y nagpuproduce ng pagtitiis. Dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, ikaw ay nagtitiis sa harap ng mga pagsubok at ng mga tukso. Nagtitiis ka. At dahil sa iyong pagtitiis, ay nagiging ganap ang iyong pananampalataya. Bakit? Napakahirap kasing iwasan yung tukso ng laman. Ay pag iyon na pagtiisan yan, ay nagtatagumpay sa iyong Panginoon. So that you may be mature and complete, not lacking anything. Ay subukan mo ang pagbigyan yung tukso
sa iyong buhay. Ang bunga kasi ng tukso ay pagkawasak eh. Pag pumasok ka sa pain ni Satanas, si Satanas kasi nagpapain ng maraming tukso. Bago si Satanas din naman ang nagsusumbong sa Diyos. Di ba, kung mababasa ninyo yung kasaysayan ni Job, sabi ng Panginoon, o sige, pinahihintulutan kita, kuhanin mo yung mahalagang bagay sa kay Job. Ayan, bumaba si Satanas at tinukso si Job. Inalis yung mga mahalagang bagay at mga tao sa kanyang paligid, at kanyang pamilya. Nagbalik na naman uli sa kwan. Nagsusumbong na naman uli si Satanas. At ang sabi ay, subukan mo. Bigyan mo siya ng karamdaman kung hindi talikuran kanya. Yan si Satanas, ang trabaho niyan, manukso. At pag kumagat ka sa tukso, siya rin ang magsusumbong sa Diyos. Pero yung si Satanas na ito ay inaalis na ng Diyos yung kanyang pagsusumbong sa Diyos. Dito, sambang Bible ko na basa yun. Dito yata sa Revelation chapter 12 verse 10, eto. Kung sa Tagalog ko babasahin siguro maganda sa Tagalog. Eto, Revelation chapter 12 verse 10. Eto. Revelation chapter 12 verse 10. Ayan, oh. At narinig kong isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ay sino yun? Si Satanas po yun. Basahin natin dito sa sa 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis sa malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Dumadaya, sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga inihagis na kasama niya. At sa verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yung pala ang trabaho ni Satanas. Tutuksohin ka. Pagkatapos na ikaw ay bumigay, isusumbong ka sa langit. Sumbongero pala ito. Itong si Satanas na ito. Ayan. So my dear brothers and sisters, ayan. Nakita ko na ipinakikita ng sharing ni Sister Joy na malaking pagbabago sa kanyang buhay, sapagkat nakita natin na talagang kumbaga man meron siya mga tiisin, hindi siya bumibitaw sa pananampalataya sa Diyos. Ganito po kasi sinasabi ng Biblia. Ito ang sabi sa aklat ng dito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ito sinasabi. Teka, hindi. 4:16. Ayan. Dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4:16. Ito sabi, palagay ko, angkop na angkop ito roon sa kay Sister Joy. Therefore, we do not lose heart.
Though outward we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Pagka sinabing wasting away, tayo kasi ang ating katawang ito ay tumatanda, lumilipas, wasting away, maraming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kasama yun doon sa wasting away. Yet inwardly, we are being renewed day by day. Kahit na sangkatutak ang mga dumarating na mga problema, mga intriga, kung ano-ano mang masasama sa ating paligid, tayo naman may binabago ng Diyos yung ating kalooban. Bakit? Kasi yung iyong pananampalataya sa Diyos, yung mga salita ng Diyos na iyong naririnig, siyang binibigyan mo ng puwang sa iyong puso at isipan na sa kabila ng mga kadilimang ito na nagaganap sa iyong buhay, sa kabila ng mga trials, ng mga persecution, ng mga pagsubok, parang langit na mayroong maitim na ulap, ngunit sa kabila noon ay isang matinding sikat ng araw at liwanag na mula sa Diyos. Huwag kang bibitaw sa gitna ng mga trials at pagsubok. Ariin mong ito'y kagalakan, sabi nga ni San Santiago. Dahil kapag napagtagumpayan mo yung mga trials, mga persecution at mga pagsubok na yan sa iyong buhay, mayroong gantimpala. Huwag kang bibitaw sa iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. At huwag ninyong katatakutan na sumunod sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, sundin ninyo at huwag ninyong katakutan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay higit pa sa pilak at ginto. Maging ito man ay naging dahilan ng paglayo kuminsan ng iyong mga kaibigan na mga nagtuturo sa iyong gumawa ng masama. Inilalayo ka ng Diyos doon sa mga gayong klase ng kaibigan. Kung pipili ka ng kaibigan, ay naririto sa loob ng gawain ng tunay na kaibigan. Kuminsan nga dito sa loob ng gawain, higit pa nga sa tunay na kapatid. Bakit? Ay kasi pinagkakapatid tayo sa pangalan ng Diyos. Hindi kami pwedeng maging hipokrito sa iyo. Hindi kami pwedeng magsamantala sa iyo sa kabaitan. Hindi kami pwedeng gawang ka ng masama o pagsalitaan ka ng masama sa talikuran. Bakit? Ay kasi iisang pamilya tayo at tayo ay pamilya ng Diyos. Mayroon tayong isang Ama sa langit at mayroong panganay na kapatid na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito sabi rito sa 17, for our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory. Kasi pansamantala lang naman yung mga pagsubok na yan. Lilipas din yan. Magliliwanag din yan. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sa English translation. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So focus lang sa salita ng Diyos. Manindigan tayo sa salita ng Diyos sa kabila ng mga intriga, mga tukso na nakapaligid sa ating buhay. Manindigan tayo sa salita ng Diyos at mapapabuti ang ating buhay. Huwag tayong mag-iisip ng masama, huwag tayong gagawa ng masama. Focus lang sa mga promises ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sa
Hebrew chapter 12 verse 5 yata yun. Nakasulat doon, I will never leave you nor forsake you. Kaya kapit lang sa pananampalatay sa Diyos, Sister Joy, at naway samahan ka ng Panginoon. So doon sa, sino pa ba yung napakahaba pala nitong talakayan natin ito, my dear brothers and sisters. Dito sa kay Brother Randy, yung pagpapagaling. Binasa kasi ni Brother Randy yung Matthew chapter 8. Puro pagpapagaling yon, my dear brothers and sisters. At ang kagalingan yon, makakamit natin sa ating malakas at matibay na pananampalatay sa Kanya. Yung binasa ni Brother Randy, Matthew 8, verses 1 and the following, kung ating itataas hanggang sa 17, isa yun sa tungkulin, isa iyon sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya ipinadala rito sa lupa. Ang sabi rito sa Matthew chapter 8 verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So kaya nga sa Panginoong Jesucristo, dinala niya, hindi lang naman ang kasalanan ng sanlibutan, ang dinala rin niya ang ating yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan, at dinala rin niya sa tuktok ng Kalbaryo ang ating mga karamdaman. Kaya nagpapagaling ang ating Panginoon Jesucristo. Basahin nga natin sa Isaiah chapter 52, Isaiah chapter 53, verse 5. Isaiah chapter 53. Sinasabi, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, upon him was the chastisement, chastisement that brought us peace, and with his wound we are healed. So talagang kung tayo magkakaroon ng matibay na pananalig at pananampalatay sa Diyos, tayo po ay talagang kayang pagalingin. Pero ang tinitingnan po niya yung ating pananampalataya. Basahin natin sa Matthew chapter 17 verse 20. And he said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Imagine, ipinangako ng Diyos, walang imposible sa iyo kung mayroong kang matibay na pananampalataya. So, yan pong ating pinanghahawakan. Pananampalataya saan? Sa salita ng Diyos. Pananampalataya kay Kristo. Panghawakan natin yung mga pangako ng ating Panginoon Jesucristo at hindi tayo mapapasama, mapapabuti ang ating buhay. Now, my dear brothers and sisters, doon naman kay Brother Isaiah, yung kanya sinabi, ano mang sinabi ni Brother Isaiah, yung ito yung John chapter 1 John chapter 2 verse 14 or 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ay ano ba yun nasa mundo? For all that is in the world, the desire of the flesh, yung kahinaan ng laman natin. Yung the desire of the eyes, yung eyes natin, walang katiyan. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 1 verse 7, ang mata walang kasiyahan. Hanap at hanap ng makikitang iba. Ayan, ang mata, masyadong maluho ang mata natin. Hindi masiyahan sa mga nakikita, kundi maraming mga hinahangad pa na makita ang ating mata. Ayan.
the desire of the eyes, the pride of life, yung pride ng kabuhayan, yung laging gusto makilalang siyang pinaka sa lahat ng bahagi ng buhay. Ay mahirap po yun, my dear brothers and sisters. Yan ay mga bagay na makamundo. Ayan, sabi rito, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with this desire. Ay totoo po naman yun. Wala naman tayong madadala sa kabila. At ang mundong ito ay passing away. Ito nga po ay masusunog ang mundong ito ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Masusunog ang lahat ng ito. Anong halaga ng bahay mo? Anong halaga ng acres upon acres of land mo? Walang halaga po yan. Yan po lahat ay magsasawalat wala. And the world is passing away along with its desire. But whoever does the will of God abides forever. Kaya doon tayo kakapit sa isang bagay na mapanghahawakan natin hanggang sa kabila. At ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Doon tayo hahawak sa bagay na hindi lumilipat. Kasi lahat ng bagay na lumilipat ay hindi natin dapat na yun ang ating panghahawakan. Ha? Ito sabi yun. Kailangan doon tayo kakapit sa mga bagay na walang paglipat at yun na yung salita ng Diyos. So my dear brothers and sisters, yung mga bagay na nasa sa mundo, sabi nga ni Brother Isaiah ay dapat nilayuan natin. Kaya dinala tayo noong kanyang binasa doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 7 verse 14 na lumayo tayo sa mga sumasambat sa Diyos-Diyusan. Tama rin naman yung sinasabi nung ating kapatid na ito na basahin nga natin yung huli niyang binasa 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Ayan. Hindi. Hindi. Ano nga bang aklat yun? Chapter binasa ni Brother Isaiah na huli. Second Corinthians 6:14 po, bro. Ito, sa 6:14. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Ay tama rin nga naman to. Dapat yung pananampalataya, kasi ito hindi lamang doon sa mga taong nasa labas na hindi kumikilala sa Diyos. Kabilang na rin yung mga nakakasama natin na mayroong mga maling pananampalataya. Tayo rin ay pinaalis doon. Halimbawa, dating kasama mo'y sumasamba sa Diyos-Diyusan, may pananampalataya siya. Pero, ang utos dito ng Panginoon, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Kung itutuloy pa natin ang pagbasa, what accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? So ibig sabihin, yung mga taong ito na pinalalayuan, maaring meron din silang meron din silang sinasampalatayanan. Pero maling klase ng pananampalataya. Bakit? Kasi sinasabi nila sila sumasampalataya sa Diyos, pero may idolo sila. Ay di kontra sila sa aral ng ating Panginoon Jesucristo.
For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God. They shall be my people. Therefore, go out from their midst. Pinalalabas nga tayo pagka tayo napasama sa isang grupo na mali ang pananampalataya. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you. So, kahit pala isang grupo ng pananampalataya at mali at hindi ayon sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, ay dapat palang layuan, my dear brothers and sisters. So, yun ang utos niya. Na kailangan nating sundin. Ito, kasi pwede rin mangyari itong ganito, itong kagaya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4. For if someone comes and proclaim another Jesus than the one we proclaim, or if you receive a different spirit from the one you receive, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. So pag meron palang pumuntang ibang Jesus na hindi kagaya ng Jesus na aming ipinapahayag, o kung meron mangaral ng ibang ebanghelyo o ibang gospel na hindi kagaya ng gospel na itinuturo ng mga apostol, ay dapat huwag tayo makisama sa kanila. Ay meron naman binabanggit dito sa Galatia chapter 1 verse 6. Ito naman ang sinasabi. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Pero parang binabanggit na different gospel. Not that there is another one. Hindi sa sinasabi kung merong iba pa. But there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Meron namang iba gumagamit din ng gospel ni Kristo, pero dinidistort, binabaluktot, pinasusunod sa kanilang gusto. Kasi meron kasing nangangaral kung ano yung gusto nila. Tayo naman ang ipinangangaral kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya wala tayong dapat bawasin sa salita ng Diyos. Pag nakasulat, kahit na salungat sa ating kalooban, dapat ang masunod ang kalooban ng Diyos. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Pero ito ang bilin ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Kapag ka palang ipinipreach ng isang mga ngaralay kontra sa mga itinuturo ng gospel na ito o gospel ng ating Panginoon Jesucristo, sumpain siya. Napakabigat pala ng kwan. Kapag nagtuturo ng kagaya na lang ng aral na once saved, always saved. Saan natin narinig yan? Sa mga born-again Christian, sa mga Pentecostal, once saved, always saved. Ay tanungin mo ang Biblia, talaga bang pagka isang tao naligtas na, tinanggap si Kristo, hindi ka na magkakasala, ligtas ka na? Hindi po umaayon yon sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kapag ka ikaw ay hindi na natili sa kanyang aral at tumalikod ka, ay siguradong ikaw ay may pagkakalagyan. Dito sa aklat ng Chronicle chapter 28 verse 10. Yun nga ba? O First Chronicle yun. Chapter. Ito sinasabi. First Chronicle chapter 28 verse 9. Tingnan natin kung ang isang matuwid na tao na tumanggap, once saved, always saved. Tingnan natin kung tama rito. And you, Solomon, my son,
Know the God of your father and serve him with an whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all heart and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Kapag ka itinakwil mo ang dati mong pananampalataya, itatakwil ka rin ng Diyos. So hindi natutupad yung paniniwala ng ibang sekta na kapag ikaw ay naligtas, you are saved forever. Hindi yun inaayunan ng salita ng Diyos. Kailangan pag tinanggap natin si Kristo, mag-ingat tayo, manatiling sumusunod sa kanyang mga utos at aral, sapagkat oras na tayo'y nagkamali, my dear brothers and sisters, sayang yung mga panahong ating ginugol ng pakikinig ng salita ng Diyos. So my dear brothers and sisters, hindi lahat ng Kristo at hindi lahat ng gospel ay ating paniniwalaan. Yung gospel na talagang nakasulat sa Biblia, na sinulat ng mga apostoles, na hindi binago ang mga salita, yan ang ating dapat na panghawakan at sampalatayanan. At yan tayo nakatitiyak ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Nawa, my dear brothers and sisters, ay nakapagbukas ng kapiraso ang ating mga pag-aaral na ito sa mga banal na salita ng Diyos at magkaroon tayo ng positibong kaisipan na ang salita ng Diyos, yan at tanging yan ang dapat nating panghawakan. Huwag nating babaguhin, huwag nating babawasan. Basahin natin ang bawat bahagi ng Biblia. Ito may nakakasakit sa ating kalooban, tanggapin natin sapagkat ibang kalooban at kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Iba po ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Kaya dapat doon tayo manatili sa kung anong sinasabi ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Kung ibig mo
iyong pagbabalik. Ang pagkapiling mo'y kagalagang loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kalinga. Hindi makayanan maipagkaloob ang aking niyas. Higit kong idudulog ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin sa mga salitang aming napakinggan na galing sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito'y magtimo sa aming puso at isip at maging daan upang kami ay marami pang matutunan at mapatuloy ang aming pagtahak sa patungo sa kaligtasan, Panginoon. Salamat din po sa iyong sa mga ginamit mo sa araw na ito na nagpahayag ng kanilang mga karanasan, kanilang mga mensahe na ibinatay sa iyong mga banal na salita, Panginoon, lalong-lalo na sa kay Brother Albert na yung ginamit upang ipaliwanag sa amin ang mga bawat salita na aming napakinggan ngayong araw na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito'y sa mga makikinig pa na mga nasa sa labas, Panginoon, na nanonood ng gawain ito ay nawa, Panginoon, ay sila'y mahipo ang kanilang mga puso at sila ay manumbalik at makinig na at manumbalik sa iyong sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, na sila ay makasama namin sa iyong banal na gawain sa tuwing araw ng linggo, Panginoon. Bagamat ito po ay hindi sapat para sa aming ginagawa sapagkat ito'y kulang na kulang pa, Panginoon, ang araw na ito. Ngunit kami po ay nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng panahon ng pagkakataon na mapakinggan ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang mga taong nangangailangan ng iyong awa, lalong-lalo na, Panginoon, ang may mga karamdaman. Hindi ko man po banggitin ng mga pangalan, Panginoon, ay ikaw na po nakababatid kung sino-sino ang mga ito, Panginoon, na talagang kailangan ng iyong banal na kamay upang pagalingan ang kanilang mga nararamdaman. Ganon din po ang bawat isa sa amin. Kung ano naman po ang aming mga pangangailangan, kayo na po ang bahalang magbigay nito sa amin. At alam ko po, Panginoon, na hindi po ninyo kami pinababayaan sa araw-araw. At nawa, Panginoon, ay sa mga darating pang panahon ay dumami pa ang mga kaluluwang makikinig na iyong banal na salita sa gawain ito. Bagaman ito ay walang mga physical na
pagtitipon-tipon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ito yung iyong ginagamit upang ah, lumaganap sa buong sanlibutan, Panginoon, sa pamamagitan ng Zoom, sa pamamagitan ng YouTube na kung saan ay ito po ay aming ipinopost, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay gabayin niyo po kami sa mga darating na araw, sa aming mga plano sa buhay, Panginoon, sa aming mga trabaho. Kayo na pong bahalang na humipon sa taong iyong gagamitin, Panginoon, sa mga at ganoon din, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo sa ngalan iyo, sa Jesus, nanggaling noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa isang linggo po. Nawa po'y pagpalain tayo ng Diyos na may kapal. Amen.